Fakefully yours. Narito. How true? How true? Nabuwag daw ang halos 2 dekadang pagkakaibigan dahil sa chismis. Isang kaibigan. Nakakasira talaga ng buhay itong si Marites. At nakasira pa raw ng mga relasyon ng chismis na walang confirmation. Ano ba ang katotohanan mula sa ikinakalat na chika? O ito'y isa lamang kwentong fakefully yours? Chismosa ka! Iyan ang paratang ni Bel sa matalik niyang kaibigan na si Jessa. Pinagkalat na may karelasyon daw siyang iba. Hoy, Gesa, mahiya ka naman. Alam mo ba, munti ka na maghiwalay si Joshua at yung asawa niya dahil sa pinagkakalat mo magkarelasyon silang dalawa ni Bel. Friendship over na kaya? Ate Bel, sana naman huwag kang maniwala sa mga chismis-chismis. At saksi ako na hindi sinabi ni Ate Jessa o hindi niya chinismis na magjowa kayo ni Joshua. Pagkakaibigan nila ay nagkalamat ng tuluyan. Pero hindi nagtatapos dyan dahil ngayon magkakaharap na sa face-to-face harapan. At eto na ang dating sanggang dikit na magkaibigan, Bel at Jessa, harapan na. Ayan. Bel, ano ang problema? Rereklamo ko po yung dati kong tropa, si Jessa po. Dahil sa mga pinagkakalat niya pong chismis na may relasyon daw po kami nung asawa ng kumari ko, tropa ko din. Eh, nagtatalo na po kami ng karelasyon ko gawa ng sa mga sinasabi niya na may relasyon nga raw po kami. So bakit na pag-iisipan ng ibang taong may relasyon kayo? Madalas ba kayo magkasama? Magkapitbahay lang po kasi kami. Oh. Kumbaga parang, syempre, common po kasi yung lababo, tsaka yung CR. Syempre, may tambayan po kami ron. Minsan, nakikita nila, syempre, na nagkwekwentuhan kami lang. Kasi yung asawa niya nasa loob. Pero alam naman po nila na close talaga kami. Ayan, okay. Anong mga sinasabi espesipiko? Ano raw kami na sweet daw kami kasi nga yung jowa ko may trabaho, laging wala. Tapos buntis yung asawa niya. Parang, ay ano ba yan? Laging kayong dalawa lang, nakakbayan ka pa, ganyan. Sabay pa kayo kumain. Sabi ko, hindi lang naman siya yung kasabay ko, pati yung pamilya nung kaibigan. Kasi taga doon nga lang din kami. Ganun po yung niya. Siyempre, nakakarating na rin po sa jowa ko. Nag-iiba na po yung niya, utak niya. Okay. Nagugulahan na po siya. So ito ay pinag-aawayan na ninyo. Opo. Gaano katindi na ang naging epekto sa buhay mo? Muntik na kami maghiwalay. Ay! Bakit naman yung kasama mo naniniwala? Ano po, kasi nakonfront na ako ng asawa eh. Oh, About dun sa... yung asawa nung lalaki. Opo, na raw yung kumakalat na balita. Oo. Na pinagkakalat nga raw po ni Jessa na may relasyon daw po kami. Lesbian pala ang jowa ni Bel. So, nagseselos. Eh, lesbian pala eh. Bakit sila mag-iisip na pumapatol ka sa lalaki? Kasi po Bye ka, bye. Bye po. Ah, bye ka. O, ayan. Ipinagkakalat daw ni Jessa na may kalaguyo si Bel na muntik na nilang ipinaghiwalay ng kanyang jowa. So, Jessa, una, totoo ba na pinagkakalat mo? Hindi naman po ganun yung pagkakasabi ko. Hindi naman pala ganun eh. Nagkukwentuhan lang po kami, tapos ibang-iba na po yung dumating sa kanya. Okay. Sinaway na nga ako ng Napag-uusapan lang po asawa. namin na nasabi namin na yung dalawa ang sweet bagay sila. Ano lang po. Pero wala pong ibang sinabi na kasi matagal ko na po siyang kaibigan, kaya alam ko po na na hindi siya Nalason ang papatol isip. ng gano'n. Oh. Eh, teka muna. Kasi, paano namang sweet may asawa yung lalaki? Kasi po may mga picture po sila na Di ba pwedeng nag-picture-picture lang? Pero hindi ko naman po yung intention na gano'n. Ano lang parang sa akin, na bigla ko lang pong nasabi sa bibig ko, pero hindi ko naman po
walang kahulugan Ano namang kumbaga. picture-picture yun? Picture lang po kasi po, birthday, nag-birthday dun sa side ng baba ng kumari ko. Nag-birthday yung mga pamangkin, yung kapatid. Siyempre, nandun din po ako kasi kapitbahay ko nga lang sila. Nag-picture-picture lang po kami. Minsan kasama naman din yung pamilya. Nakaakbay ba sa'yo? Hindi naman po ganun. Hindi ko naman May, po kilala dikit-dikit yung lang. ano na yun Hindi eh. ba pwedeng dikit-dikit lang? Hindi ko po yung kilala. Alam ko naman yung limit ko eh. Di ba? Alam mo naman, bilang babae, alam mo yung magiging limit mo. Matagal na kasi tayo magkaibigan. Sa tagal nga nating magkaibigan, ngayon po. Hindi ko pa yun Di ba? nakita sa kahit Hindi noon kailan. pa naman talaga, alam ko nang may galit kayo sa akin. Okay, so, Alam ko ayan, yun. lumalabas na. Ano yung galit na yan? Kasi po, yung last year po, magbe-birthday ako. Dati po talaga kasi magkakaano na kami. Oo. Ngayon, hindi ko naman po alam na na may handaan, pero plano na po namin na magkikita kami ng birthday ko. So si Jowa, bigla po siyang dumating. Tapos, may hinanda rin siya para sa birthday ko. Siyempre, mas pinili ko si Jowang sumama. Kahit naman po, di ba, kahit siya yung nasa kalagayan ko eh. Kahit pinagandaan ako ng mga kaibigan ko. Sila kasi lagi ko nakakasama. Si Jowa dati sa Pasay pa nakatira. Kumbaga pumunta lang sa akin. Hindi ko lang po sila napagbigyan. Kinabukasan, nakapost na yung pulutan na ginawa nila na pa. Nakatagpa sa akin. Ba, nakatagpa sa name ko. Siyempre, nainis ako. In-unfriend ko sila ngayon. Kaya hindi ko sila kinausap ng 8 months. 8 buwan kayo hindi nag-usap dahil Opo, dahil dun sa post na nakapulutan, nakatagpa Tindi, sa ah. name ko. Tindi ah. Eh, ang pag-open ko ng FB kinabukasan, ang nakakita, si Jowa. Bansal niya, yan ba yung mga kaibigan mo? Bakit ka ba galit sa kanya? Sinong gumawa nun? Yung isa po namin kasamaan, tapos nakatuwaan lang po niya. O ngayon, Tapos may picture na nakaano sa kanya. Eh pag magkakaibigan, may biruan namang ganun eh. Kami-kami nga. Ganun kami. ay hindi iba yun Tsaka pagkain, dapat Iba hindi yun, ginagano oo, ng hindi, pagkain. hindi binabasto sa pagkain, tsaka masama yung ibig sabihin nun. Tapos pinost pa. Oh, yun ang masakit. At tinag ka pa. Oo, Tinag at pa siya. tinag pa siya. At least harap-harapan, hindi backstab. Di ba? Kasi matagal na po namin plano yun dapat na bigla-biglang sasama na lang siya dun sa niya. Sige, kahit ikaw na sa kalagayan Eh, ko, pwede mo yung naman jowa kasi mo, isama ngayon lang yun pumunta, Ba't di di ba? mo sinama? Sana Eh tayo nakilala lagi naman tayo namin. magkasama eh. Teka muna, parang nakakaramdam ako na hindi boto si Jessa sa jowa ni Bel, oo. Anong tingin mo? Parang hindi mo type, no? Hindi ko po gusto. Kasi mula po nung hindi na po siya nagpupunta. Tapos umiiwas na din siya sa amin. Konti na lang yung oras niya sa amin po. Mula nung nakilala niya yun. Oo, may agimat si jowa. Oo, ayaw niyang hiwalayan. Selosa ba? Selosa. Tapos pag magkikita kami, nagmamadali siya, isang text lang, uwi na agad. Ay? Saglit lang. Di man lang niya ipaliwanag na kasama niya So kami. maliwanag may tampo kayo kay Ben. Yun eh. 17 years silang magkaibigan. Tapos biro mo biglang hindi na nakakasama-sama. Alam mo na, talagang magkakaroon ng tampuhan. Malaki daw ang agwat ng edad nila. Ilan taon na siya? 20. Ha? 20 years ang agwat. Hindi. Ano? 20 lang po siya. 20 lang si Jowa. Ah, bagets. Bagets! Oo! Oo! Tinan mo ikaw! Yes! Sino siya? Ang lakas ng dating. Okay. Ginado. Oh, kaya 20, kaya ganun pa, mapusok. Mapusok, mainitin ang ulo, wala sa rason. Ay, ganyan talagang mga 20 anyos. Ikaw nakatatanda, ikaw dapat nagdidikta dyan. Sinong nagsusustento kanino? Siya po. Siya ang nagsusustento sa Ikaw inyo. na talaga. Siya po kasi I like you already. Eh, batalik na magkaibigan naman pala sila sa loob ng 17 taon dahil lang dyan magkakasiraan kayo. Actually, chismis eh. Chismis talaga nakakasira talaga yan. O, ito na. Siya ang ichinichismis na lalaking karelasyon daw ni Bel. Ayun. Joshua, humarap ka na. Kagawa pala si Joshua eh. Ano na Joshua?
Iba yung ngiti. Asa mo, Joshua? Oh, Joshua. Geng, geng. Parang iba yung ngiti ni Ate Bel nung pumasok si ano. Ah! Yung mga dating pagpasok ni Joshua, parang dance group eh. No? Yeah, Joshua. Joshua. Gusto ko i-comment si Joshua dahil kumpleto ang kanyang ngipin. Oo nga. Bihira ito. Bihira ito, ate. Bihira yan, bihira yan. Hoy, may tsura si Joshua. Yes, Joshua. Pero may asawa ka na. Opo. May asawa ka na. Ilang taong ka na? 26 po sa 26. Ang aga naman, may anak na kayo. Magkakaanak pa lang. Magkakaanak pa lang. O, dalawa lang ha. Pinakamarami na yung dalawa. Uy, Joshua, makinig ka sa ate mo ha. Opo. Kailangan, konti lang ang anak. Kung pwede yan na lang muna. Mahirap ang buhay ngayon. Okay. So, si Joshua, mahal mo naman yung asawa mo. Oo naman po. O, mahal naman pala daw niya. Paano mo ilalarawan yung pagkakaibigan nyo ni Bel? Di po kasi magkatabing bahay lang din po kami. Common po yung paupahan namin. Ngayon, paminsan-minsan po nagkakasabay lang din po kami maghugas ng plato sa isang lababo. Tapos minsan po punta po sa sabihan ko para magpagkwentuhan. Yun yung pagka nahawakan nila yung espongha. 1, 2, 3. Kaya naman. Sige, mauna ka na. Tapos yung kutsara mababa sa maanggol ha, tapos tatalsik. Yan. Kaya talaga madumi ang isip niyo. Naguhugas lang sila ng pinggan. Kaya nga, tama. Hindi lang naman po kami dalawa. Pagpasensya nyo na, mga gatungera. Gatungero. Okay. Sorry. So, yun lang ba? Yun lang? Hindi naman kayo nag-date? Hindi naman kayo... po. Tsaka hindi wala? lang naman po kami dalawa yung tao sa lababo. Correct. Marami lang po kami. So yung pagsasabay ninyo sa lababo tsaka dun sa common na area, nakaschedule ba yan? Alam nyo kung anong Po, oras? nakapila. Nakapila po Napila, okay. Kahit po sa CR, nakapila din po yung Pila mga tao. din. So kailan nyo nalaman na may ganitong chismis na kumakalat sa inyong dalawa? Tsaka paano nyo nalaman? Sa asawa ko po, pag-uwi ko po kasi sa bahay, bigla po akong kinausap ng kinakasama ko. Na may nabalitaan daw po siyang ganung balita, gawa daw po ni Jessa, na maggawa daw po kami ni Bel. Joshua, kahit kailan, hindi ka ron ng kahit konting lihim na pagtingin Parang kay ano din Ate pong Bel? atit siya. Ay, inate ka. Kasi alam niyo naman po yung type ko, hindi lalaki. Babae talaga. Mas Kahit sila lumilin. po alam nila yan. Kasi sa tagal na namin maging magkaibigan, unang-una pa lang alam na nila kung ano yung una kong naging karelasyon, which is babae talaga. Ang tanungin natin, yung kasama talaga nila sa bahay. Ayan na. Ito po yung kinakasama ni Joshua at karelasyon ni Bel. Panoorin natin. Siyempre, sobrang nasaktan ako at saka sa sobrang galit ko, umalis ako sa bahay namin. Marami pong naging epekto yung issue na yan. Pati sa trabaho, hindi ako nakakapag-concentrate. Tapos, pagtapos ng trabaho, masama sa barkada umiinom. Nalaman ko po nung nagkaharap-harap kami tapos ayun, naliwanagan yung naging okay na kami. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Jessa, na huwag kang magkakalat-kalat ng hindi naman maganda. Siyempre, nung una naggalit na galit ako kasi hindi ko din alam na may relasyon sila, tapos pinagkakalat na gano'n. Lagi kami nag-aaway yung mag-asawa kasi sabi nga may relasyon sila dalawa ni Ben. Nung kinaprank ako si Ben, tinanong ko siya kung totoo yung sinasabi ni Jessa. Hindi naman daw totoo. Hoy Jessa, ikaw dapat hindi ganun yung mukha mo. Alam mo, makakasira ka ng relasyon. Dapat hindi ka nagkakalat ng mga chismis na gano'n. Ako, ang daming kakampi ni Bel. O ayan, yung mga jowa-jowa ninyo, nakakaintindi naman. Bati-bati na kayo. Hindi na sila naniniwala. Ayun. Okay. Kung marami dito sa kampong ito, meron din naman nakakampi itong si Jessa. So, paglilinaw niya, wala siyang kinakampihan at gusto niya rin na magkaayos sina Bel at Jessa. Ano kaya ang nalalaman ni L.A.? L.A., humarap ka na. Okay, so hindi mo naman sinasabing walang sinasabi si Jessa. Hindi naman po. Inamin niya naman pong may sinabi siya, kaya lang
wala siyang ibig sabihin doon sa sinabi niya. Parang nasabi niya lang doon sa moment na yun na nakita niya, yun lang yun, wala nang iba kasi. Tsaka ano ba yan? May loudspeaker ba kayo doon? Bakit isa lang ang sinabihan, biglang kumalat na sa buong Ano raw po, kalye? parang marami po kasi, marami po silang mga kasama. Tapos yung iba, parang napapansin na rin ng iba, tapos narinig sa kanya na close friend naman, mag-close friend sila. Parang feeling nila may confirmation yung hinala nila na ganun nga yun. Okay, so sa'yo naglalabas ang sama ng loob. Opo, kasi magkasama po kami sa trabaho. Parang ate po nila ako sa trabaho kasi po ako pinakamatanda. Sabi niya, alam mo may kaibigan ako, close kami dati, hindi ko alam kung ano nangyari. Feeling niya po yung Bel na-impluwensyahan daw nung jowa para lumayo sa kanila. Tapos sabi niya, parang sa pakiramdam niya, parang yun ang naghihiwalay sa kanila. Sa tagal nilang pagsasama, na magkaibigan, marami na silang pinagdaanan. Bakit sa ganitong paraan parang naghiwalay sila? Lahat naman tayo may mga pagkukulang, di ba, Jessa? Lahat tayo may pagkukulang. So sana nag-usap na lang kayo, nagkalinawan, na hindi ka naman nag-aabandona, sabihin mo rin sa jowa mo, huwag siya masyadong makasarili, hindi ba? Kasi kung hindi magkasundo ang iyong relasyon o karelasyon at ang iyong kaibigan, sino ang pipiliin mo naman? Ang hirap. Kailangan mo bang papiliin ang isang tao? Dr. Love, sa Biblia, merong who should be first in your life? Who should be second in your life? Hindi ba may ganyan? Oh, meron gano'n, Ate Coring. Pero ang pagbabasihan natin dito, hindi natin maipapantay yung kaibigan sa karelasyon. Kahit 20 taon na kayo magkaibigan, mas matimbang ang karelasyon. Kung yung nanay nga, tsaka tatay, naging karelasyon ko yan nung isilang na ako, no? Hanggang sa of age na ako. Na-meet ko yung babaeng mamahalin ko, iiwanan ko yung magulang. Nasa Bible din yan, iiwanan yung magulang. So, mas matimbang talaga yung karelasyon. Jessa, tanggapin natin ang katotohanan. Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. No? May buhay siya. Kung kaibigan ka niya talaga, mauunawaan mo yung kanyang katayuan na mas mahal niya yung karelasyon niya kaysa sa inyo. Yun ang totoo. Ang kay Bel, ang paliwanag ko lang totoo, na pipiliin mo yung karelasyon mo. Pero pag may karelasyon ka, pag-aralan mo rin kung merong red flags na nakikita. Pag may red flags, bumitaw ka. Kasi masisira din ang relasyon nyo. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.